Balitang boxing, Casimero matindi na naman ang banat kay Inoue. Update sa rematch ni Ryan Garcia at Devin Haney ating pag-usapan. Matindi ang banat ni Janriel Casimero kay Naoya Inoue matapos lumabas ang balitang makakalaban ng Japanese superstar ang isang boksingerong rank number 11 sa kanilang divisyon. Ayon kay Casimero, tila pinipili raw ni Inoue ang mga dihado na kalaban, imbis na harapin ang mga tunay na hamon sa divisyon. Pinagtawaran pa niya ito sa kanyang social media, sabay sabing monster daw pero mahilig sa easy fight. Sabi pa ni Casimero, mukhang nahahalata na kita. Dahil sa post, maraming fans ang natuwa at sumang-ayon kay Casimero, habang ang iba naman ay nagtatanong kung kailan talaga magkakatotoo ang laban ng dalawa para mapatunayan kung sino ang tunay na hari ng boxing. Panoorin po natin ang video na pinost ni Casimero sa kanyang Facebook page. Ano yung masasabi mo sa kalaban ngayon ni Naoya Inoue? Parang nakahanap na naman ng kahit sa yung parang mamahinang nila lang ba? Naoya. Oo. Sino na naman yung pinalit mo, Naoya? Ha? Yun lang. Akala ko ba ikaw yung pinakamalakas? Yung pinalit mo sa kalaban mo, hindi naman natin kilala yun. Sino ba yun? Pati ka. Na tayo Kabistuhan na. Kabistuhan na tayo Pati ka. Uy, Naoya Inoue, hindi ikaw ang tunay na malakas. Yan naghihintay na ako sa'yo kung... Samantala, ang laban ni Devin Haney at Ryan Garcia na itinuturing na isa sa pinaka-kontrobersyal at kakaibang laban noong 2024 ang inuulat na pinaplano. Si Turki Al-Sheikh ng Saudi Arabia ang nagsisikap na may sakatuparan ang kanilang laban. Ayon sa mga ulat, magkahiwalay na nakipagpulong ang dalawang boksingero kay Turki Al-Sheikh sa London sa panahon ng annual awards dinner ng The Ring Magazine. Matatandaan nga po na tinalo ni Ryan Garcia si Haney noong April 2024 matapos niyang pabagsakin ito ng ilang beses bago igawad ng majority decision na panalo. Gayunpaman, hindi nagtagal sa record ang panalo ni Garcia matapos mabuking na bumagsak siya sa pre-fight drug test dahil sa paggamit ng performance enhancing drug na Ostarin. Dahil dito, binago ang resulta ng laban at idiniklarang no contest. Bukod sa drug test, naging tampok din ang mga kakaibang kilos ni Garcia bago ang laban. Madalas siyang maglabas ng mga hindi pangkaraniwang pahayag sa social media. Nakikita siyang umiinom sa mga club at hindi sinunod ang itinakdang timbang. Ito'y sa kabila ng kanilang pustahan ni Devin Haney sa isang press conference na dapat makamit niya ang tamang timbang. Pero nang lumabas ang balita tungkol sa kanyang bagsak na drug test, giniit ni Garcia na mayroong sabuatan laban sa kanya. Gayunpaman, nagpositibo rin ng kanyang B sample kaya't pinatawan siya ng isang taong suspensyon. Parehong nagpahayag ng interes ang dalawang boksingero na magkaroon ng rematch upang patunayan ang kanilang sarili matapos ang kontrobersyal na unang laban. Gayunpaman, nananatili pa rin isang malaking balakid ang usapin ng drug testing, lalo na't iginigiit ni Haney na tumatanggi si Garcia sa mas maigpit na pagsusuri. Samantala, sinabi naman ni Garcia sa isang post na siya ay sumasailalim na sa drug testing ngunit hindi sa ilalim ng VADA, kaya tinawag niyang kasinungalingan ng mga aligasyon laban sa kanya. Maraming salamat sa panonood. Suportahan niyo ako para sa higit pang boxing update na pag-uusapan. Maraming salamat po.